So, story time ngayon ay January 21. Nandito tayo sa tindahan namin. Ayan, sarado na kami. Ang oras ay 10:15 na ng gabi. So, ngayon ko lang naisipang gumawa ng vlog kasi kanina maingay kanina ng tanghali. Finally, after 2 weeks, nakuha ko na itong business permit namin. Nagpunta ako sa munisipyo kanina. At ayun, inasikaso ko yung business permit namin nitong January 6. Nakakuha na ba ng business permit ang lahat ng may negosyo? So, ayan. Asikasuhin niyo na, kumuha na kayo ng business permit para hindi mapasara ng munisipyo ang inyong negosyo. At eto, kalalagay ko lang ng aming business permit dito sa aming munting sari-sari store. So, ito yung aming plate number, at ito yung mayor's permit, tapos ito yung barangay business clearance. So, actually maraming permit, kaya lang dalawa lang itong nilalagay ko dito sa harapan ng tindahan namin kasi maliit lang kasi itong pwesto namin. So, ayan, ang nilalagay ko lang yung pinaka-importante. Itong mayor's permit, barangay business clearance, at itong plate number. So, ayan. Meron mga nanonood dito na gustong kumuha ng business permit. Kaya lang, ang problema ay hindi nila alam kung paano ba mag-asikaso ng business permit, paano ba kumuha ng business permit or mayor's permit. Well, unang-una, para kayo ay makakuha ng business permit, ang una nyo muna dapat gawin ay kailangang magpariband muna kayo ng buhok. Charis, hindi po. Joke lang. Sa pagkuha ng business permit, unahin nyo muna yung dalawa, DTI at saka barangay business clearance. So, ang pinakauna muna ay ang DTI. So, bakit nga ba importante yung DTI? Kasi diba, sa pagkakaroon ng negosyo, kailangan syempre may pangalan yung negosyo natin, di ba? Kahit ano pa yan, sari-sari store, grocery store, kahit ano, salon pa yan, di ba? Laging may pangalan yung negosyo natin. At para maging legal ang pangalan ng negosyo natin, kailangan pumunta kayo sa DTI. Kasi si DTI ang mag-a-approve ng pangalan na ilalagay nyo sa negosyo nyo. So ayun, pag pupunta kayo sa DTI, kukuha kayo ng form, tapos may fill upan kayo doon. And then, kailangan mga 3 pangalan, kung ganun pa rin yung sistema, 3 pangalan ng negosyo ang isusulat nyo. And then, si DTI ang mag-a-approve kung alin ba doon yung dapat maging pangalan ng negosyo nyo. And then, pag okay na si DTI, next naman ay pupunta kayo sa barangay ninyo para naman kumuha ng barangay business clearance. At dito, medyo nagkakaroon ng confusion. Bakit? Kasi, halimbawa, kayo ay nakatira sa Maynila. Tapos ang negosyo nyo ay sa Quezon City. So may magtatanong dyan, saan ako kukuha ng barangay business clearance? Sa Maynila ba or sa Quezon City? Ang sagot po dyan, sa Quezon City. Or in short, kung nasaan po ang negosyo nyo, doon kayo pupunta sa barangay na yon. Hindi doon sa kung saan kayo nakatira. Hindi po. Kung nasaan po ang negosyo nyo, doon po kayo sa barangay na yon pupunta. So halimbawa na lang sa mga baryo-baryo, di ba maraming baryo, di ba? Kung nasa ang baryo ang negosyo nyo, doon kayo pupunta sa barangay na yon. Hindi doon sa kung saan kayo nakatira. Hindi po. Kung nasaan ang negosyo nyo, doon kayo pupunta sa barangay na yon. So, nagasi po ba? Ganun po yon. And then, so meron na kayong DTI. Meron na kayong barangay business clearance. So, yun na po yung time na pupunta kayo sa munisipyo para asikasuhin nyo yung mga permit. And then, pag na-aprobahan na po lahat yun, nabayaran nyo yung dapat yung bayaran. And then, that's the time na mabibigyan na po kayo ng mayor's permit at maghihintay na lang kayo kung kailan nyo makukuha yung mga permit katulad po nito. So, ganun lang po gagawin nyo. Medyo matrabaho siya, pero ganun po talaga sa pag-asikaso ng business permit. And then, may magtatanong pa dyan, magkano ba ang kailangan para mabigyan ng business permit or mayor's permit? Well, depende po sa negosyo. Pero katulad po nito sa amin, sari-sari store lang kami. Sabihin na lang po natin, kailangan mga 10,000 pataas ang kailangang ihanda nyo para kayo ay makapagbayad ng business permit. So, depende po yun ha. Kasi, kumbaga, kung malaki negosyo nyo, maliit lang negosyo nyo, depende po yun. Basta po, ang pinaka mababa siguro, estimate natin, mga 10,000. Kasi nga po, marami kayong babayaran para po kayo ay mabigyan ng mayor's permit or business permit. At katulad nga po nito, ayan, kahit po sari-sari store lang ito, meron din po kami katulad niya, fire extinguisher. And actually, hindi ito yung original naming tindahan. Meron po talaga kaming tindahan sa palengke. Kaya lang sad to say, noong dati pa yung aming mayor, sa kasamaang palad, pinagiba niya yung palengke namin. So, napunta kami sa kabilang palengke sa second floor at tumagal na kami doon ng isang buwan kasi napakamahal ng upa. And then, dahil syempre, kailangan namin magkaroon ng trabaho, naglagay na lang kami ng maliit na tindahan dito sa harapan ng bahay namin. At ayun, marami nga po ang nagugulat, yung mga dati namin kasama sa palengke na, bakit daw kami merong business permit, samantalang itong tindahan namin, itong sari-sari store, ay nandito na mismo sa lupa namin, sa harapan ng bahay namin. At ang sabi ko nga, meron kaming business permit kasi noong time na yon, yung dati pa yung mayor, pinuntahan kami ng munisipyo para sabihin na kumuha kami ng business permit. O diba? Pagkatapos gibain yung palengke namin, eto pa yung
kumbaga, ito pa yung natanggap namin, di ba? Okay lang na magkaroon ng business permit, kumuha kami ng business permit kasi doon ako nasanay. Yun nga lang, ang nakakapagtaka at yung inang questionable para sa akin na sana nung time na yon pinuntahan kami ng munisipyo, pero sana lahat ng may mga sari-sari store dito ay pinuntahan din para sabihan na kumuha ng business permit. Pero ang nangyari, kami lang. Bakit? Well, yung sagot ko po sa akin na lang po yun. So, yun po. Kaya sa mga kukuha po ng business permit yan, well, matrabaho siya, pero advantage kasi nito kapag kayo mayroong business permit, payapa po yung buhay nyo. Kasi alam yung legal ang negosyo nyo, alam yung bayad kayo lahat, meron kayong papel, so hindi kayo mangangamba na baka isang araw hulihin kayo, ipasarado kayo ng munisipyo kasi alam nyo na updated kayo, meron kayong permit at kayo ay bayad, legal ang negosyo nyo. At masarap sa pakiramdam na habang kayo ay nagnenegosyo, meron kayong business permit na updated at legal. So, yun po yun. Kaya po, advantage po at importante talaga na meron tayong business permit na inaasikaso at kinukuha taon-taon sa munisipyo. So, yun lang po.